Okay. Magandang umaga, tanghali o syempre gabi. Kung anong oras naman ito mapapanood, tayo'y manunood na naman ng balita. Galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Yan. Boses po yan ni Sir Peps at saka ni Sir Banat Bayan. No? Makikinood tayo, gagawa din tayo ng reaksyon at opinyon. Titignan natin kung anong balita ito. May kinalaman po ito kay Torre. Ayan po, nilagyan na lang ho natin ng title na base sa ating opinyon na sobrang nakakahiya. Sablay ang desisyon, ganito lang pala. Ayan, finish na. May nanalo na ba? Ayan mga kaibigan, patungkol po dyan ang ating panonoorin. Kaya kung ready na kayo, tawagan nyo na ang Fiverr ni Juan dahil napakabilis po ng internet nila at ang mura-mura pa. Tawagan nyo na! Okay, i-play na natin anong meron dito. Hinirang po ng bagong chief PNP si General Torre makalipas lamang po ng ilang buwan. Kilalanin Galing, no? po muna natin si General Torre bago po siya naging bagong chief PNP ng mga pulis. Malaking sampal po ito sa mga kapulisan natin. Intro yan, Ginawa intro. pong kengkoy ni Bongbong Marcos Jr. ang mga pulis na nagsiservisyo ng maayos, tapat sa ating bansa. Tapos ganito lang po ginawa ni Marcos Jr. na ma-promote po agad ito si General Torre. Gawa nga po nung paghuli po nila kay Kibuloy, paghuli po nila kay Tatay Duterte. Sablay. Oh, para po sa ating mga kapulisan dyan, sang-ayon po ba kayo sa ginawa pong pagpopromote dito po kay General Torre na naging chief PNP ninyo? Sa akin, sablay. Sarili nating opinion eh. Kasi marami naman siguro dyan na mga nasa posisyon din na qualified para po dyan sa posisyon na yan. Kasi ang ginawa po ni Torre, ang daming ng hate po sa kanya. Yung mga haters na yan sa kanya, dapat pinapakinggan ng mga masa yan eh. Kaso wala eh. Dahil nasa kanila ang kapangyarihan, sila ang nagdidesisyon sa sarili nila na akala nila siguro tama o mali. Mga ganyan. Wala. Pag nasa mataas na posisyon ka, sa totoo lang, akala mo ikaw na tama lahat eh. Ganon no, ang nakikita ko. Narito ang Balitang Eto na. Pinoy TV. Grabe mga idol, gumawa na naman po ng panibagong record si Bongbong Marcos Jr. Biruin nyo mga lodi ha. Ito po si General Torre hinalal ng bagong chief PNP. Bakit po ako natatawa mga lodi? Ano yung picture na yon? Mag-asawa ang nagsabit. Sino tong isang kasama ni PBBM? Si Madam Lisa ba yan? Napaka-perfect kung yan. Pero parang hindi ata si Madam Lisa. No? Bagong chief PNP. Si Bakit Lisa po ako ata. natatawa mga lodi? No? Isa pong napakalaking joke po talaga. So ito po ang ginawa po ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Hinirang po ng bagong chief PNP si General Torre makalipas lamang po ng ilang buwan. Grabe. Ito pong example na hindi po dapat pamarisan ng iba pong darating na presidente ng ating bansa. Napakalaking joke po talaga nito sa Pilipinas. Kawawa po ang mga pulis na nagsisikap para lang po madagdagan ang kanilang ranggo, samantalang ito po si General Torre sumunod lang po sa utos ng nasa itaas. Siya na po ang bagong chief PNP matapos po ng mga ilang utos na ginawa po sa kanya ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ito po'y negative para sa akin mga lodi na, lalong-lalo na po sa ating mga kapulisan. Bakit po? Iisipin ng mga pulis natin, oy, ganito naman pala dapat gawin natin no, para ma-promote agad tayo. Kailangan natin magpasipsip sa Pangulo. Habang yung iba mga idol nagsusumikap para lang po madagdagan ang kanilang stars o rango ba sa kanilang balikat. Maiba tayo. Pero patungkol din dyan. Kasi sabi ni Torre daw ata, ewan ko kung totoo kasi hindi ko narinig na mismong si Torre ang nagsalita ng paramihan ng mahuhuli. Hindi ko pinatototohanan yan. Pero ang sa akin lang ang opinion ko, kung totoo man na sinabi yan ni Torre, no, na paramihan ng mahuhuli, hindi ho maganda. Noon nga hindi naman paramihan ng nahuhuli pero tinataniman pa ng mga illegal powder yung mga inosenteng tao. May mga video pa nga yun syempre hindi na lang natin tatalakayin dito na umiiyak na lang yung lalaki kasi nahulihan siya na parang tinaniman, no?
Hindi ko na makita yung video, so parang sabihin na lang natin na hindi natin kayang patotohanan dito yan. Ganun naman lagi eh. Kapag magsasalita ka, sasabihin nila fake news. So hindi na lang natin sasabihin na kumbaga hindi ito totoo. Nakita lang natin eh, so hindi natin kayang patotohanan. Ngayon, isipin na lang natin kung mapapatupad yung paramihan ng mahuhuli, tapos tsaka magkakaranggo, no? Halimbawa lang kung totoo. Kung hindi naman totoo, wag nyo na lang pong pakinggan itong video na to. Pero kung totoo, ang masasabi ko lang, palpak yun. Paano kung yung lugar na yun, doon sila na-assign, tapos napakapayapa ng lugar na yun, sinong uhulihin nila? Paano tataas ang ranggo nila kung wala na mga masasama doon sa lugar nila? Paano tataas yung promotion o kung ano pa man? Kailangan ba talaga sa pagpupulis? Natanong ko lang dyan sa mga magpupulis, no? Kailangan ba kapag manghuhuli, kailangan ba pagtataas ang ranggo, kailangan may nahuhuli, may nagre-raid, tapos successful yung mga raid, mga something like that? Ganun ba yun? Paano nga, tulad ng sinabi ko, kung payapa yung ibang lugar at mga karatig lugar nila, payapa dahil sa kanilang pagbabantay, dahil sa kanilang porsigidong pagsisipag na mag-ikot ng mag-ikot kung merong masama o hindi, mga ganyan, no? Basta mga mobile na nag-iikot, yung mga sasakyan nila, nagbabantay tuwing gabi, tuwing umaga, sa traffic, etc. At kung ano-ano pang nakabantay sila. Hindi ba pwedeng sa pamamagitan nun, tumaas din ang ranggo nila? Pwede naman siguro, mga sir, hindi lang lagi sa paghuli. Ito'y base lang sa opinion ko, no? Kung ang kapulisan ho natin ang magiging basehan ng pagtaas ng ranggo, kung laging may nahuhuli lang, ang masasabi ko lang dyan ay, nye! Ganun lang ba yun? Anak ng teteng naman. Maraming mga kababayan ho natin ng mga pulis na napakasipag pag inutusan, gagawin, basta alam nilang tama, magbabantay sa ganitong lugar, mag-duty sa ganitong lugar. Dito nga sa Davao City, di ba, may sa mga market, night market, di ba, may mga nagbabantay doon. Kapag sa mga gimmick-gimmickan, yung may mga comedy bar, makikita ka may umiikot na mga mobile doon. O sila ba, sa sobrang sipag nila, sa pagtatrabaho nila, ilang taon na silang ganon, hindi ba sila mapopromote? Paano kung yung lugar na yun, payapa nga? Yan ang sinasabi ko. Paano na lang kung gusto talaga nila, o yung mga iba gagawa ng paraan, tataniman yung ganire, tataniman yung ganito. Kawawa naman yung mga, naalala ko tuloy yung kay Looney, no? Yung isang rapper po, mga kapatid, sa mga hindi nakakaalam, sabi niya, tinaniman lang daw siya. Grabe yung mga marijuana, putik niya, no? Ay, nasabi ko dito sa video yung yung dahon. Sana hindi ni YouTube. Yun lang iniisip ko, bakit ganun? Dapat hindi lang doon tumingin. Kunyari, tapat sa serbisyo, yung mga ganyan, no? Hindi lang sila paramihan ng huli. Ito po ibinase ko lang sa mga naririnig ko. Maaaring hindi totoong sinabi ni Torion, no? Sana nga. Okay, tuloy tayo, Sir Peps. Sa kanilang braso, ito naman po si General Torre, walang kahirap-hirap po niyang nakuha kung ano man po yung ranggo na inaasam po ng lahat ng mga pulis. Bilib na po talaga ako dito. Pero bago po yan, mga Lodi, no? So, ibig sabihin, si Kibuloy lang at saka si dating Pangulong Duterte, yung pinakamalaking malaking ticket para sa posisyon niya ngayon. Grabe. Gravity. Kilalanin po muna natin si General Torre bago po siya naging bagong Chief PNP ng mga pulis. So, eto. Post po ito ng Info Cebu. Who is Nicolas Deloso Torre III? Police Major General Nicolas Torres III was born on March 11, 1970 in Hulu, Sulu. He is a graduate of the Tagapaglunsad class of 1993 of the Philippine National Police Academy. Little is known about his early years in the service, but what is notable is his rapid rise through the ranks in the last 3 years. Get to know the next Philippine National Police Chief. 2018, mga Lodi, Samar Provincial Director. During his time of the Provincial Director, he had a feud with Calbayog Mayor Ronald Aquino in 2018. He filed criminal cases against the mayor for libel and grave misconduct before Ombudsman. Aquino was later killed in 2021 during an alleged shootout in Samar Police.
Then, the Senior Superintendent Nicolas Torre III was declared persona non grata by the Calbayog City Oh. Council in a vote of 6 ayes, 3 nays, and 1 abstention. The reason of the council is because of the failure of the leadership to the fight criminal joining in the partisan political activity during the year election campaign. Dito pa lang mga idol, nakakapag... Mic check. Ayan. Wala na naman tayo, no? Mic check. Ayan, meron na ulit. Sa palagay nyo, yung mga ganitong pagkakataon, yung may mga record siyang ganyan, karapat dapat ba? Dapat hanggat maaari, malinis, ano? Yun lang, base lang ho ito sa napanood natin. Kaya nga ako, kahit ako, ito ba, tama na naman ba desisyon nila? Kasi, ang Pangulong Marcos ngayon, base sa aking obserbasyon puro palpak po ang kanyang mga nagiging desisyon, gaya na lamang po sa bigas, tapos hindi pala mo na pwede kasi eleksyon. Alam nyo na pala mag-e-eleksyon, bakit ka magkano ng bigas? Tapos tsaka na lang daw itutuloy, tapos tinuloy na rin. Paano ngayon yung mga magsasaka? Yung flood control, nabunggo, marami pang mga kapalpakan na mga ginawa nito. Hindi sinuportahan si BP Sara, hindi pinagtanggol basta marami pa. So, paano ako maniniwala sa mga desisyon niya kung tama, kung marami na siyang mga sablay? Tapos yung inappoint niya, base sa ating naririnig ngayon, may mga sablay. So, paano? Paano ka ngayon maniniwala? Kabahan tayo kung ganyan. Paramihan? Ewan ko lang kung totoo. Kung hina-highlights ko man ito, na yung paramihan ng mahuhuli, ako po'y nababahala sa mga kawawa nating mga Pilipino, kasi may nakita talaga ako noon, umiyak. No, wag naman po, parang ganun. Tapos tinaniman siya. Saklap. Hindi ko na makita yung video na yun. Saka na po talaga kung bakit po siya ang bagong chief PNP na meron po siya mga gantong kinasasangkutan. Ang mga rason po na ito, mga lodi, yung failure of leadership to fight criminality and joining up in a partisan political activity during early election campaign, nakakapagtaka po na siya po ang mahirang bilang bagong chief PNP ng ating bansa. Hindi Pangulo! Mahal na naman tuloy. Pangulo lang pala. No? Sana sa mga desisyon natin, mag-iisip naman tayo. Sabihin na natin, sige, pwede naman si Torre. Pero siguro hindi pa nararapat ngayon kasi meron siyang mga kinakaharap. Base sa atin naririnig ngayong mga balita. Maghanap naman tayo ng mga talagang deserving. Hindi sa paramihan ng nahuhuli. Ewan ko sa mga kapulisan nating mahal dyan, hindi ko sinasabing tama ako. Pero kung ito ang magiging basihan na paramihan ng mahuhuli para po ma-promote, ganun ba sa Pilipinas? O example, paano kung wala na, payapa na talaga dito sa Pilipinas? O sabi niya paramihan ng mahuhuli. Sabi naman nung isa, peace na raw, medyo payapa na raw dito sa Metro Manila, buong Pilipinas. Diba? Yung mga nakikita daw sa Facebook o sa mga social media, wag daw paniniwalaan. Ang totoo daw, medyo pumapayapa na, no? Nakalimutan ko na ibang term na ginamit doon, pero parang sinasabi doon na payapa na sa Pilipinas. Sabi pa nga ni Auntie Claire, hindi naman, okay naman, di naman magulo. Paglabas ko ng bahay, wala naman akong nakikitang Paglabas ng bahay, walang... Kumbaga, yung basihan nga ni Auntie Claire, di ba? Paglabas siya ng bahay, wala naman siya nakikitang mga gulo. Walang gulo. Yun naman pala, bakit kailangan paramihan ng huli? Paano ka kung walang mahuling mga sinasabi na nila na payapa na daw, kuno, sabihin na nating oo, tama nga, payapa nga. So sinong mahuhuli? Kung may payapa na, paramihan namang mahuhuli. Alam naman natin sa mga kapulisan, talagang magnanasahuyan na sila ay ma-promote. May mga ganong po talagang tao. At tulad niyan, si General Torre. Congratulations po, no? Pero para sa akin, parang hindi ko nakikitang deserve niya sa ngayon. No hate po. Siguro someday, pag may nakita tayong qualified talaga to. Base lang ho yan sa ating pag-unawa. Supply mga lodi. May bad records po Oh, At ito mga lodi idagdag pa po natin to. Naaalala nyo po yung tinutukan po na isang siklista ng kalbo. Si General Torre po ang QCPD director nung time na yon. At di umano, kabaro daw po niya itong nangangalang Wilfredo Gonzales na dati pong PO1 o patrolman mga lodi dahil retired na daw po ito.
Ayan mga Lodi, papakita ko lang po sa inyo kung ano po yung itsura ng yan, taong nanutok po ng isang sikat yan. siklista. Anak ng tinapay naman. Diyan pala mga Lodi, sablay na talaga kung bakit po ito naging chief PNP ngayon. So ito pa, dagdag natin to. On June 16, 2024, Acting Director, he lead the operation of the Kingdom of Jesus Christ Compound, KOJC in Davao City, to arrest the church leader Apollo Kibuloy. Under Torres instruction, the police dug a hole, chasing after heartbeat underground. Yan po ang naalala ko kay General Torre, mga Lodi. Yes. 2025, mga Lodi, Criminal Investigation and Detection Group Director. As a head of CIDG naman po siya dito, he led daring arrest former President Rodrigo Roa Duterte by virtue of an arrest warrant from the International Criminal Court sent Aray through ko. the Interpol. Major General Torre, mga Lodi, III, start a new role as a head of the 228,000 strong Philippine National Police on June 2 na siya na nga po ang magiging bagong chief PNP. Nakakatawa po talaga. Sobrang comedy po, mga Wala Lodi. Para sa inyong kaalaman, ito po yung komento na nabasa po natin. Sabi po dito ni Doris Lopez Vales, mga Lodi, wala na, paktay na, lalo nang mag-aabuso yan sa posisyon. Bawat pangbubuli niya, Sana promotion agad, kawawa naman. Yung totoong nagsiserve sa bansa, di man lang umangat ang ranggo. Oh. May naba- Kumbaga sinasabi dito na yung iba, pagsisikapan ko, ako someday pagsisikapan ko, ganyan. Tapos balang araw, gusto ko rin maging chief PNP, kaya ko naman. No, pero magugulat sila. Ay, si Torre. Nye. Diba? Kutik nag-aaral ka, pinagsikapan mo, tapos ganito lang. Ay, ewan ko ba? Mga desisyon na, ewan ko, sila naman ang mga may pinag-aralan at saka may mga experience sa politika. Ba't yung mga desisyon nila ganito? Wala eh. Siguro may nakikita sila kay Torre na hindi natin nakikita. No, maaaring hindi lang dahil dun sa kay OJC o tsaka sa kay Tatay Digong. Maaaring hindi doon. Siguro may nakikita silang mabuting ginawa nito. Kaya siguro na promote ng ganyang kataas. Pasa pa po ako, mga Lodi. Sabi po doon, magiging negatibo daw po kung ano man po yung ginawang desisyon ni Bongbong Marcos Jr. dito sa mga kapwa po nito police ni Naman. General Torre. Dahil nga po, yung mga dating general, mga Lodi, na di hamak, na nagbuhis ng buhay, nagsakripisyo po ng kanilang pamilya para lang po magampanan ang trabaho ng maayos, nahakbangan po nito ni General Torre ng walang kahirap-hirap. Tinan nyo ang daming mga kriminal dito sa Pilipinas. O sige, konti na lang. Putik niyan. Konti na nga. Halos wala na nga daw, no? Pero may mga nababalitaan tayo, mga napagsasamantalahan, mga kababaihan, bata, matanda, tapos yung bahay, pinasok, yung mga ganyan, no? Yung mga lespo na nag-ano dyan, na mga nag-imbestiga, o kaya nagpuyat para lang malaman kung sino yung gumawa ng ganito at ganire. Sila po, may mga karapatan silang dapat. Hindi naman natin sinasabing kailangan maging PNP chief agad. Ano? Kasi isang posisyon lang naman yan eh. Doon sa mga lespo natin na talagang nakikita nating nagtatrabaho ng maayos. Deserve nyo ng paangat. Yun lang ho ang akin. Nakakalungkot lang isipin, may nakita din ako sa Facebook po, no, na kapag daw ang lespo nategi na deads ng dahil sa mga operation, sa mga raid, pag nategi daw sila, tahimik lang daw ho yung mga human rights o yung kahit anong basta tahimik lang, hindi masyadong malakas ang ingay. Pero kapag daw ang mga addict, pag daw yun na deads, ang ingay daw po ng mga human rights. Ang ingay talaga ng kahit na sinong gustong pumapil na mali ang ginagawa ng kalespuhan natin, mga kapulisan natin. Mali yung ginagawa nilang pag-aresto daw doon sa kriminal. No? Samantalang kapag yung lespo na tegi, wala lang. Bayani lang. Gaganunan ng flag tapos na. Ay, nako.
Sila yung mga karapat dapat mong bigyan ng rango. Siguro si Torre talagang may nakikita silang maganda. Kasi nakita ko rin yung Facebook nito, may mga ganun-ganun ng Relba, may mga ganun-ganun. May mga parang konting tutorial dun po sa kanyang FB. Kaya siguro yun po yung nakikita ko. Opinion lang naman natin. Yun lang siguro ang nakikita natin na, uy, siguro tinignan lahat ni PBBM yun. Uy, ang daming like nito Okay. Uy, ito ang daming nagpuso dito Mga 30 o kaya 1,000. Sige, gawin ko na tong PNP chief. Siguro may mga nakita siya. Kaya siguro talagang na-promote na. Sobrang nakakatawa. Sino ba namang hindi matatawa dito? Ito po ang kaganapan, no? Record-breaking po itong ginawa ni Bongbong Marcos Jr. June 2024, promoted Brigadier General 1-star appointed as Pro 11 Director. April 7, mga Lodi, 2025, promoted to Major General 2-star serving as CIDD Chief. Yung hinuli po nila, si Tatay Duterte. May 2029, promoted agad bilang Police General. 4-star Chief PNP na. So, sino pong hindi natatawa dito sa nangyayari? Ako maniniwala akong mga karapat dapat yung mga ganyan. Kapag halimbawa sumusugod sila sa mga makakaliwang grupo, inaakit nila yung mga bundok na lumalaban sa yung mga bundok na nandoon, yung mga makakaliwang grupo, uubusin nila yon o kaya huhulihin nila yon, ibababa nila, tapos iimbestigahan kung sinong mga leader, yung mga kumakalaban talaga sa gobyerno na nanghihingi ng peace talk, tapos biglang tatraidorin ka, yung mga ganon, mga makakaliwang grupo, something like that, mga nanggugulo sa Pilipinas, in short, yung mga NPA ba tawag doon? Hindi naman lahat, pero merong mga manggugulo, yun. Pag inakyat mo yung mga yon, pag marami ka nang nahuli mga yon, may mga commander kang nahuli, yun posible, karapat dapat ka. Pero kung hinuli mo si Tatay Digong na may mataas na ratings sa kanyang pagtatrabaho, tapos si BP Sara, ang ganda rin ng kanyang ratings. Ay. Tapos si Pastor Kibuloy na iisa lamang yon, ang dami nyong pumunta. Samantalang sa mga operasyon na karapat dapat hulihin yung mga ulo, ilang tao lang ang dinadala ninyo. Kaya nyo palang magdala ng maraming kapulisan para lang hulihin. Tapos yung uhulihin nyo, pastor. Walang relba. Payapa yung lugar nila, hindi lumalaban yung mga... Ang galing. Only in the administration only. Ulitin ko mga Lodi, malaking sampal po ito sa mga kapulisan natin. Ginawa pong kengkoy ni Bongbong Marcos Jr. ang mga pulis na nagsiservisyo ng maayos, tapat sa ating bansa. Tapos ganito lang po ginawa ni Marcos Jr. na ma-promote po agad ito si General Torre. Gawa nga po nung paghuli po nila kay Kibuloy, paghuli po nila kay Tatay Duterte. Yan po ang sa tingin kong dahilan mga Lodi. Kaya po siya na-promote agad bilang isang Chief PNP. Grabe. Kayo na bahala mga Lodi kung sang-ayon ba kayo dito, pero para sa akin sobrang sablay po nito. Nakakaawa po ang ating mga kapulisan na grabe pong sakripisyo, puyat at pagod para lang po magampanan ng tapat ang kanilang serbisyo. Tapos ganito lang po pala ang mangyayari. Hindi. Grabe. Marami, no? Maraming mga matitino, pero ako kay Sir Torre, ginagalang ho natin kayo kasi kayo na po PNP chief kahit less po lahat, ginagalang natin yan. Grabe yung mga yan. Nagtatrabaho sa ating bansa. Pero mas may higit pa sigurong karapat dapat sa kanya. Hindi nga lang na-promote. Siguro someday, kung sino man yung mga yon, darating din yung time, makukuha nyo rin yung posisyon na yan. Wala naman kasing permanente dito sa mundo eh. Lahat ng kapangyarihan, lalo na kung inasam mo, sumorkat ka, yan. Walang permanente dito sa mundo. Lahat po may katapusan. Kaya, kung ngayon malakas ka, pakiramdam mo, ikaw ang pinaka-super saiyan sa buong daigdig, darating din yung time na ibabalik sa'yo yung mga ginawa mong hindi magaganda. Okay, hanggang dito na lamang siguro mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakatapos kayo hanggang dito, papindot naman ng like at syempre pa-comment anong masasabi nyo. Kung meron man kayong mga kilalang general, sino yung mas dapat karapat dapat.